Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila garapalan na nga ang galawan ng administrasyon na ito. Talaga naman binanatan nga si President Bongbong Marcos dahil nga sa Intel Fund. Dito nga natin makikita mga kaibigan na follow the leader nga raw ang nangyayari nga ron dito. Kung korap ang isang leader ay talagang susundin ito ng kanyang mga alipores. Kaya naman ang kawawa dito ay talagang ang taong bayan, kaya naman hindi mapigilan na banatan si President Bongbong Marcos ayon pa nga sa mga netizen. I can't believe how passive Filipinos are in spite of the fact that they are aware of the worsening corruption in the Philippines. I don't think that this will change as long as Filipinos will unite in bringing down this sickening administration. Lahat na atang opisyal ng gobyerno politiko, empleyado ng gobyerno, gustong magkamal ng salapi at yumaman agad sa masamang paraan. Sige, susunugin naman mga kaluluwa nyo sa paghuhukom. Hindi nyo madadala ang yaman nyo sa dagat-dagatang apoy na nakalaan sa masamang tao gaya nyo. Follow the leader, mga tao, mataas ang katungkulan. Tama po kayo sa inyong sinabi, halos lahat ng sangay ng gobyerno ay ginawan ng butas ang kaban ng bayan. Sa executive branch, ang tawag nila ay intelligence fund na dapat sana ay pag militar at pulis lang. Sa legislative branch naman ay pork barrel, CDF nung una at naging PDAF. Ewan ko ngayon kung anong pangalan na ang tawag nila dyan sa diskarte ng pambubutas sa kaban ng bayan na iyan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Garapalan na paggamit ng pundo ng bayan sa pamamagitan ng intelligence and confidential funds. Ang lumalabas nito, follow the leader. Kung ano ang ginagawa ng leader, yun na rin ang gustong gawin ng lahat. But may namumukod tangi, 3 cabinet member ba o mataas na official ng gobyerno. Nagpakita sila ng magandang halimbawa na malaking sampal ito sa leader ng bansa. Napahiya. Dapat ito ang sundin ng Pangulo, itong 3 ito. Anyway, bago ko i-discuss ang detalye, ito para sa mga gustong magkatrabaho. Dahil ang hirap na ng buhay ngayon, you can work part-time or full-time. Kung paano, pakinggan nyo itong aking anak, Johnny Macanas Jr., working in a multinational company. Thank you po, D. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Johnny Macanas Jr. at inaanyayahan ko po kayo ngayong Saturday 1:30 to 2:30 p.m. Isa pong career orientation para sa mga naghanap ng part-time or full-time work. Pwede po sa 18 years old pataas. Pwede po kahit hindi po college graduate. Register on this link. And then, or you could message me 0927-930-5257. Via Zoom po yan, so make sure po okay yung internet natin sa phones or sa laptop or kahit sa iPad po. Okay? You'll earn well, can travel the world for free at the same time po, nakakatulong tayo sa ibang tao. So, expect ko po kayo. For more questions, andun po masasagot this coming Saturday. See you po at maraming salamat. God bless. So, yan po. Kahit high school graduate lang kayo, kahit nasa bahay lang, i-contact nyo ng aking anak. Cellphone number niya, nakalagay dyan yung link. Ngayong Sabado, ang career orientation. Part-time or full-time job. Okay. Ito na. Grabe yung paggamit ng intelligence and confidential funds. Lahat na ng ahensya ng gobyerno, meron na. Gusto nang gumamit. Kasi, nakikita nila yung Pangulo ng bansa, grabe. Ang pag-aralan mo ang presidents ng Pilipinas, ito lang ang may pinakamalaki
For this year alone, 4.5 billion ang Intel confidential funds ng Office of the President. For next year is 9.2 billion. So, trabaho ba ng presidente ang magkalap ng impormasyon tungkol sa seguridad ng ating bansa? Hindi naman. Trabaho yan ng Armed Forces of the Philippines, PNP, Philippine Coast Guard, NICA, National Security Council. Sila, trabaho nila yan. Ang trabaho ng Pangulo is leader ka dyan. You provide direction, you provide leadership, motivation. Ganyan lang yan. Wala. Number one intelligence agent natin ngayon, ang Pangulo. Billion ang pundo. Halos lahat ng ahensya gustong magkaroon ng pundo. Agawan. Even, ano ba ito? MMDA. 13 million pesos ang kanilang confidential intelligence fund. Okay. Lahat na lang. Department of Agriculture, name it. Lahat. Ulitin ko, follow the leader. But may namumukod tangi. Ulitin ko. Dapat dito matuto ang ating presidente. Sa Department of Migrant Workers, nung panahon pa ng yumaong Susan Ople, sabi niya, no, ayoko na. Kasi yung kanyang staff siguro, ma'am, we need Intel confidential funds para we can buy information, yung malaman natin sino yung mga illegal recruiters, kawawang mga OFWs. To me, kailangan. Kawawa ang OFWs. Bayani ng bayan ang OFW. Dapat pangalagaan. But yung late Secretary of Labor sabi niya, no, we can survive, we can do our mandate, yung regular budget natin. Ayaw ko ng confidential intelligence fund. Ano sa tingin nyo? Bakit ayaw ng yumaong Susan Ople? Because it is a form of corruption. So, nakakabilib po ang yumaong Susan Ople. Okay. Merong sumunod sa yapak ng Susan Ople na ito. Itong DFA Secretary natin, Secretary Manalo. Sabi rin niya, we do not need Intel confidential funds. Palakpakan ng mga senador kasi naproproblema na rin ang mga senador sa dami ng gustong humingi. So, wala na. Di namin kailangan yan. So, ang galing ng Secretary Manalo sa DFA. May isa pa. Ombudsman Martires. Sa budget hearing nila, 51 million yung kanilang propose na Intel confidential funds. Sabi ng ombudsman, scrape it. Tanggalin nyo. Delete. We can do our mandate without confidential intelligence funds. Yun po. Dapat, hindi ba kaya ng Pangulo yun? Ako, as a retired military officer, nakagamit ako niyan dahil kailangan namin Battalion commander ako, naging brigade commander, naging commander ng AFP Reserve. May kaunti kaming Intel confidential funds na hindi na talaga ina-audit, wala nang resibo. Nasa values na lang ng commander o yung secretary ba, paano niya gamitin. Kaya, kung ang puso ng tao na entrusted with that money ay hindi tama ang puso, talagang corruption yun. But to me, yung akin, ipinaubaya ko, nagtiwala ako sa aking mga intelligence officer. Hindi ko na pinakialaman. Do your job. Produce intelligence. Yes, sir. Maligaya naman ako. Lalo na nung battalion commander ako, ang galing ng aking intelligence officer. Nakapagtanim siya ng deep penetration agent sa loob ng NPA. Nalalaman namin kung anong plano ng NPA sa aking lugar. Aking area of responsibility. Yun.
Very effective yung intelligence confidential funds. Ganun po ang gamitan yan. So, kailangan yan kasi para mabilis ang aksyon. Mag-rent ka ng mga vehicle, mag-rent ka ng mga safe houses, tapos alagaan mo yung asset mo. Wala na talagang resibo yan. But, para lang sa mga ehensya na talagang yun ang line of work nila. Line of work ba ng presidente yung magkalap ng impormasyon? No way. Kaya, ito na, it will be recorded sa history ng Pilipinas na ang Pangulong Marcos, siya ang may pinakamalaking intelligence and confidential funds. Pataas ng pataas. Ulitin ko ha, 2023, ngayon 4.5 billion. For next year, 9.2 billion. For 2025, baka ilang billion na ito? 20 billion na siguro. Pataas yan ng pataas. Bakit? It's a condition of the heart. Tama yung sabi niya nung kampanya na corruption is a condition of the heart. Akala ko maganda ang puso, yung pala. Okay, so ito, nagigising na ang mga senador. Consensus, both senators and congressmen nagkasundo na i-re-realign nila yung mga propose, yung nakabudget na. Mag-usap-usap pa sila kasi may ano pa yan yung budget version ng House, budget version ng Senado, magkakaroon ng compromise. Diyan na nila i-adjust. At nag-commit na si Senator Zubiri, and I believe on the integrity of Senator Zubiri plus other senators and congressmen, yung matalagang patriotic, may pagmamahal sa bayan. I-realign, babawasan. I hope na babawasan nila ang Intel confidential funds ng Pangulo, ang Vice Pangulo, at ang dadagdagan nila, ito ang na-identify nila na priority na dadagdagan, yung Philippine Coast Guard, yung National Intelligence Coordinating Agency, yung National Security Council, at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Lahat itong ahensya na ito, sila ang nasa frontline pag-protect ng ating West Philippine Sea territories para hindi na maulit yung nangyari sa Panatag Shoal na ang China naglagay ng barrier na hindi na makapangisda ang ating Filipino fishermen. So, napakagandang development ito. Tinanong ng media si Senator Zubiri kung pati ba ang intel and confidential funds ng Pangulo at ang Vice Pangulo ay maaapektuhan sa realignment. Ang sagot lang ng ating Senate President is, we will study. So, let's wait and see. Kahit bawasan man lang, hindi naman totally tanggalin. Kasi panahon, lahat ng mga nagpresidente meron yan. Si Pinoy ata noon, 500 million lang President Noynoy. Ganun lang, mali. Si Tatay Digong, lumaki ng konti, 1 billion. Kaya lang, hindi katulad po ngayon na tumatagin din billions of pesos. Huwag na pong ganun. So, pati ang DND Armed Forces, nakita ng mga senador kasi ang Intel confidential funds ng DND AFP noong 2018, panahon ni Tatay Digong ito 3.6 billion pesos. Ito na, 2024, bumaba, 1.8. So, halos kalahati ang na-decrease. So, question ng mga senador, trabaho ng DND, trabaho ng AFP ang mangalap ng impormasyon para sa ating national security. Bakit bumaba? I don't know, yung sagot ni DND Chief Teodoro. Bumaba. Dapat sana pataas kasi 2018 pa ito pataas ng pataas. Dahil sabi ng mga senador, lumalaki ang challenge ng national security natin dahil nga sa kaguluhan sa West Philippine Sea. Binubuli tayo ng China.
So, dapat ang Intel Confidential Fund ng AFP, DND, pataas. Ngayon, bumaba. Ano sa tingin nyo? Bakit bumaba? Baka may nagbulong. Bawasan nyo ang inyo. Idagdag nyo sa Office of the President. Ayun, haka-haka ko na lang yun. Kaya, grabe. Never in the history of our country na ganitong nangyari yung kasakiman sa pundo ng bayan. Bayan, babagsak muli. Dito ko nalaman through sa Makabayan Blog na meron pala, grabe, tinawag na standby pork barrel fund ng Pangulo. Yan ang tinatawag na unprogrammed funds amounting to 281 billion pesos. Bakit unprogrammed? Lump sum kung tawagin. Walang specific project na kung ano ang i-implement. Wala lang. Lump sum o unprogrammed. Yung pundo naman niya, wala pang pundo as of now. Kailan isinama na sa budget. 281 billion. So saan nila kukunin ang pundo? Kukunin nila from excess tax collection and yung uutangin ng gobyerno later on next year. Ayun, pupundohan na nila itong unprogrammed funds. Grabe. So, according to this opposition o Makabayan Black senators, ito na yung standby pork barrel and it is very prone to corruption. Kasi itong mga ganitong unprogrammed funds, hindi naka-specify kung anong proyekto ang paglalaanan, hindi siya kasama sa i-audit ng Commission on Audit. So, paano tayo makasigurado na itong 281 billion na pupundohan from utang ng bayan, utang tayong magbabayad at saka excess tax collection, paano tayo makasigurado na mapunta ito para sa kapakanan ng nakakaraming Pilipino? Kaya kinu-question, last year, meron na naman ito. Unprogrammed funds last year is 149 billion. So I don't know kung paano na nila ginagastos na nila ngayon itong unprogrammed. So ngayon, halos nadoble kasi 281 billion na . We're speaking of billions po. And then, sa unprogrammed funds na ito, nandyan na po yung tinatawag na SIP-SIP fund. Grabe. By the way, itong unprogrammed funds, kasama na dyan yung SIP-SIP, nandyan yan sa DBM, Department of Budget. Standby fund ng Pangulo lang ang nakakano . Kasi, hindi gagalaw yung DBM kung walang utos ang Pangulo. So, ano naman yung SIP-SIP? 50 billion pesos ang SIP-SIP. Ang SIP-SIP, meaning, support for infrastructure program and social program. Well, paano nila naisipan yung SIP-SIP? Di ba ang samang dating, SIP-SIP, papalakas, papogi, mahilig mag-SIP-SIP. Infrastructure program, meron naman tayong DPWH. Ang budget po ng DPWH napakalaki, 822 billion. Laki na. Bakit may another infrastructure fund na hahawakan ng DBM? Di ba, dubli-dubli na? Diba? Social program. Social services. Di ba, sa DSWD na? Ang pundo, ang na-approve na pundo ng DSWD is 209 billion pesos. Tapos, nadubli na naman dito sa SIP-SIP fund. So,
ito yung bakit pumapayag ang mambabatas na itong unprogrammed fund na hindi isama sa COA audit. Kasi kung ang ating guarantee, ang ating protection is yung COA. Mandato ng COA yan, i-audit. Ay, na very specified dito sa GAA na itong mga unprogrammed fund, kasama na yung SIPSIP, hindi na isasama sa audit. Kaya wala na. Talong-talo na po ang taong bayan sa ganitong pamamalakad ng ating gobyerno. Nandyan na yung Intelligence Confidential Fund. Ganon din yun. Halos hindi na yan ina-audit. Wala nang resibo. 9.2 billion ang Intelligence Confidential Funds ng Office of the President. For next year, for last year, 4.5 billion. So ngayon, halos paubos na yan. So, dito ko nakikita na hindi tayo pobreng bansa kasi ang lalaki ng pundo eh. Ang total budget pala natin for this year is 5.768 trillion pesos. Ang laking pera niya. Kung lahat yan sana gastusin para sa kapakanan ng nasa laylayan, giginhawa po ang buhay. Kaya lang, ano ang nangyayari? I believe Senator Lacson, Mayor Magalong, yung kanilang expose, mga 40 to 50% sa yearly budget na pupunta sa corruption. Noon pa yan hanggang ngayon, nandyan na yung corruption. Kaya lang, sobra ang lala. Lumalala ngayon, left and right ang corruption. Kaya, ulitin ko, yung may nagpadala sa akin ng kanta. Corruption to the right, corruption to the left, money, money, money. Ang ganda ng pagkagawa. Malala ko nung kampanya pa last year, in-interview ni Boy Abonda, si BBM as a candidate. How about corruption? Sabi ni Boy Abonda. Do you think it can be eliminated? Ang sagot ni BBM, no. It can only be minimized. Why? Because corruption is a condition of the heart. Wow! Doon ako bumilib kay BBM as a candidate pa noon. Correct. Corruption. Lahat po tayo by nature corrupt, sinful. Kasi ang puso ng tao is greedy. Kaya tama yung sabi niya. It cannot be eliminated, it can only be minimized. So akala ko nung una, ang puso ng Pangulo is okay siya dahil tama kung doktor pa siya, tama yung diagnosis niya. Ang problema ang puso. Kaya lang, ngayon, iba pala. Grabe, sakim ang gobyernong ito sa pundo. Wala silang awa sa mga nasa laylayan kasi kaya nilang gumastos ng billions of pesos, pera ng taong bayan. Ang daming kawawa ngayon. Halos hindi na makabili ng bigas. Tapos, ang nasa palasyo ngayon, kung gumastos, para bang tubig, overflowing na tubig, na unstoppable flow, kasi billions ang pundo nila. Hindi sila makarelate sa naghihirap na Pilipino kasi yung nasa Malacanang hindi dumaan ng hirap. Doon ang pagkakamali ko. Akala ko may gininto ang puso, may awa sa mahirap. Ngayon hindi pala kasi billions ang pinag-uusapan nilang pundo
ginagastos Grand Prix, 410,000 isang ticket, ilang sakong bigas na yun na ibigay sana sa mga naghihirap. Tapos travel, the most travel president. Ilan yung travel fund niya ngayon? 2.4 billion pesos ata. Yeah, pasensya na lang, nabudol po tayo at I don't know, ipagdasal na lang natin ang gobyernong ito na sana makonsensya naman sila. Hindi na lang yung puros gastos. Okay lang yung gastos na may katuturan. Kaya lang kung gastos na para sa sarili, wala na. Bayan, babagsak o babaon muli. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan na talagang maraming ang dismayado ngayon sa pamumuno ni President Bongbong Marcos. Hindi naman talaga linalahat ng mga tao ay suportado sa mga Marcos, ngunit maraming loyalist ngunit bumaliktad nga sila dahil nga sa hindi magandang hangarin ng ating Pangulo ngayon at hindi niya tinutupad ang kanyang mga pangako. Kaya hindi natin masisisi kung babatikusin at babanatan nga si President Bongbong Marcos. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.